Noong ako ay high school, ako ay nag-aaral ay sa private school. Wow, private, no? Hindi public. Pero alam ba ninyo yung private school namin? Hindi kagaya ng private school na iniisip ninyo na mahal ang tuition, na mahal ang expenses, mga mayayaman lamang ang makapag-aaral. Hindi. Sa private school sa General Luna, yung tawag na St. Ignatius Academy, ay bagamat siya'y private, no? Pero hindi ganun kamahal. Alam ba ninyo nun ang tuition fee ko? Pag isang buwan ay 250 pesos. Siguro yung 250 pesos na tuition fee ko noon ay baon pa lamang ng ilan sa inyo pag pumapasok sa eskwelahan. 250 pesos. At alam ba ninyo, yung 250 pesos na yon na tuition fee ko ay hindi pa minsan kayang i-provide ng aking pamilya, ng aking nanay at tatay. Minsan inuutang pa yung 250. Minsan 2 buwan, 3 buwan, hindi ako nakakabayad. At kapag ikaw hindi nakabayad, hindi ka makaka-exam sa oras ng examination. Minsan nalilate. Kung kailan ka makabayad, saka ka pa i-examine. Yun yung buhay ko nung ako ay high school. Imagine 250, hindi pa kayang i-provide. Kaya naman, lahat na lamang ng trabaho ay ginawa ko. Alam ba nga ako ay dumanas din nang ako ay nag-uuling. Yung kagaya ng pag-uuling dito, yung parang bulkan. alam naman ninyo kung paano gumawa ng uling ngayon. No? 2 linggo hanggang 3 linggo bago maikasa yung pag-uuling na yon para yung preparation. At pagkatapos ng 3 linggo, saka pa lamang maghahango. At pagkatapos ng maghahango, magbebenta ng uling. At ang tanong, nakabayad ba ako ng tuition? Hindi. Sapagkat uunahin muna yung pangangailangan ng pamilya. Uunahin muna yung iba bago pan-tuition. At hindi lamang yon. Naranasan ko din na ako ay magtabas ng kalye. Ako ay nagtrabaho doon sa DPWH. Social na ngayon, ang ginagamit ay mower. Noon, itak at kawit. Itong sa Bundok Peninsula, yan ay rough road pa. Kaya madami doon ay talahiban. Ay ganoon nung una. Ang tawag doon ng mga tao ay andyan na ang mga kaminero. Yung magtatabas sa kalsada. Kaya nauna na ako sa ginagawa ng tupad. At hindi pa rin yon. Minsan sumasama ako sa nangingilaw sa gabi. Nangingilaw. Yung sa dagat, naninigpaw ng iliw. Pagkatapos nun, kinabukasan, ibebenta pa yon. Ibebenta bago pumasok sa school. At sa pagpasok sa school, akala mo ba kami nakasakay? Hindi. Nung una ay hindi usong sakay. Lakad. Kung paano kayo naglalakad at nauunawaan ko kayo kung paano kayo naglalakad papuntang school. Ganon ang nilalakad namin. Ako'y nakatira sa Linang, sa San Vicente, hindi kami tagabayan. Ang school ay sa bayan, 2.5 kilometers ang layo mula sa bayan. At noon ay rough road pa, talahiban. At lagi yon, araw-araw ganon ang ginagawa. Maglalakad. Minsan naiinggit ako doon sa mga dumadaan, naka-tricycle sila. Tricycle, naka-jeep. Kami nung kapatid ko, pag kami naglalakad, hindi kami makatingin. Hindi kami makatingin doon sa mga nakasakay. Naawa kami sa aming sarili. Sapagkat ang pakiramdam ko noon, pakiramdam namin dalawa, pinag-uusapan kami, pinagtitinginan kami. Bakit? Hindi kami makasakay ng tricycle, hindi kami makasakay ng jeep, walang-wala kami dahil mahirap kami. Hindi lang yon yung mukha ng kahirapan. At bago umalis, ang sabi ng nanay, bago kayo pumasok sa school, kinakailangan merong laman ang iyong tiyan. Yun ang sabi ng nanay. Kaya nagpipilit kami, kahit walang isaing.
Gagawa ng paraan, mayroon naman saging. Mayroong kamote, mayroong balinghoy. Gumagawa ng paraan. Huwag daw aalis ng kumakalaman sikmura. Minsan ay walang kape. Hindi makabili ng kape. Imagine niyo yun. Ang ginagawa ko, nagtutuok ako nung nagsasangag ako ng bigas. Bigas. At yun ang gagawing kape. Minsan luya, ilalaga. Mainitan lamang ang sigmura. At dahil mahirap ang buhay, walang kakain ka, walang ulam. Kagaya din ng kwento ninyo, naranasan ko din na ako ay kumain na ang sabaw ay tubig at ang ulam ay asin. Mayaman na kami kapag kami ay nakapag-ulam ng toyo at langis. Mayaman na kami kapag kami nakapag-ulam ng mantika ng baboy tapos sasabugan ng asin. Minsan kape at saka ay sa kape ang ulam sasabaw sa kanin. At mayaman na kami kapag kami ay nakamaylo o Ovaltine na isasabaw sa kanin. Pero sa awa ng Diyos, nakaraos. At tatandaan ko na ako ay mula first year hanggang makatapos, hanggang ako ay third year high school, sapagkat nung fourth year high school ako tumira na sa kumbento. Ako naging sa Kristang Mayor. Tatandaan ko mula first year hanggang third year, hindi ako nakakasabay sa examination. Lagi ako nauhuli. At kapag ako hindi nakakapasok dahil wala kang tuition, alam mo ginagawa ng magulang ko? Isinasama ako sa pag-aani ng palay. Alam niyo, ani? Hindi pa pagapas. Ang tawag ani. Ang gamit ay yung ginaganon, dinadaliri. Kasi sa kaingin, hindi sa tubigan kami nag-aani. At ang pinakamalupit pa nun, pag ikaw ay mag-aani, hindi ni pinapaspas, hindi tinitracer, giik. At ito yung pinakamasaklap, nangyari sa akin, yung pagigiik ng palay. Sobrang kati pala. Sobrang kati. Sa paa, saka sa binti. May mga gabi na hindi ako makatulog sapagkat kinakamot ko yung sobrang kati. At sa sobrang kati, dumudugo na ang aking balat, makati pa rin. Ang gagawin ni nanay, bubuhusan ng alkohol. Sobrang hapdi naman. Iyon, para makaliban, yun ang ginagawa. Kaya yung aking buhay, nung ako high school, mukhang napakahirap, pero sa akin, parang wala lang, na-enjoy ko. Kasi ang alam ko, ganun talaga ang buhay ng high school. Ganun talaga ang buhay na nag-aaral. Pero kung kayo titingnan ninyo, kung kayo ang titingin, sa point of view ninyo, ay titingnan ninyo ako yung nangyari sa akin, parang napakasaklap ng buhay, parang napakahirap, parang gapang sa hirap, parang walang-wala. Pero na-enjoy namin yung aming buhay nung kami bata, kasi para sa amin yung trabaho ay parang laro lamang. Ginagawa naming laro para maging magaan. Pero yung kahirapan na yon, iniisip ninyo, bakit ganun ang aming buhay? Bata pa lang kami, katrabaho na, katulong ng magulang, sapagkat ang magulang namin hindi nakatapos ng pag-aaral. Nanay ko ay hindi nakatapos hanggang second year high school lamang. Tatay ko ay naka-fourth year high school. Bakit hindi sila nakatapos ng pag-aaral? Sapagkat sila ay nagtanan. Nag-asawa na maaga. 14 years old si nanay, 16 years old si tatay. 17 years old si tatay, ipinanganak ako ang unang kanilang ginawa. Nag-testing muna. At ako ang pinag-testingan. No? Ay di ka na nangyari. Oh. Ay di, hanggang sa dumami kayo magkakapatid. Alam nyo ba kami ay 13? Namatay yung 3, 10 kaming buhay. At sa hirap ng buhay, hanggang ngayon, ayaw tumikim ng aking mga kapatid ng buhay na pamilya, sapagkat ang katuwiran ng aking mga kapatid, pag sila'y nagkaanak, baka madamay pa sa kahirapan. Idadamay mo pa yung iyong anak. Yung sabi sa akin, sabi ko, ba't di pa kayo mag-asawa? Kuya, mahirap na tayo. Idadamay ko pa yung anak ko. Yun ang katuwiran ng aking mga kapatid. Kaya hanggang ngayon,
ng mga mag-asawa. At ano ang baon ko? Bakit ako nakapagpatuloy, nakapag-aral? Yun lagi sabi ng nanay. Ang nanay ko, mataas ang pangarap kahit kami ay mahirap. Ang gusto niya, ang kanyang mga anak, na lagi nasa section 1, kahit hindi naman kagalingan. Ang gusto niya, kahit kami nasa dinang, may mag-aaral ay dun sa bayan. Sapagat ang katuwiran ng nanay ay mas maganda raw ang aral sa bayan. Yun ang sabi ng nanay. Kahit yung aming bahay ay halos 200 meters lamang ang layo dun sa eskwelahan, dun sa San Vicente. Sa bayan kami pinag-aaral sapagkat ang nanay matayog ang pangarap para sa mga anak. At ang lagi niya sinasabi, kahit ay mahirap anak, mag-aaral kayo. Wala kaming ibang ipamamana sa inyo, kundi tanging niyang karunungan para kayo makapaghanap buhay. At kung bakit kami tinuruan ng maraming bagay ng nanay, ng aming mga magulang na magtrabaho sa bahay ng iba't ibang diskarte sa buhay, ang katuwiran ng aking nanay, anak, darating ang panahon, iiwanan mo kami. Aalis kayo sa bahay na ito sapagkat mahirap tayo. Kapag kayo ay umalis sa bahay na ito at sumalta kayo sa ibang tao, kapag kayo masipag, kapag kayo maasahan, pag-aaralin nila kayo. Pag kayo ay pinag-aral, makakatapos ka. At pag ikaw ay nakatapos, magiging magandang buhay mo. At kapag ikaw ay naging magandang buhay, makakaahon ka sa mahirap na buhay na ito. Mayaman ba ang aking nanay, ang aking mga magulang? May karuhunan ba? Wala. Anong mayroon sila? Inspirasyon na ibinigay sa anak para makapag-aral, para makapagtapos. At ano pa? Diyos ang dahilan. Laging may Diyos. Hindi ako maalis ng bahay na hindi ako nagdarasal. At habang kami ay naglalakad mula bahay hanggang eskwelahan, ang kausap ko ay Diyos. Sabi ko, Lord, hanggang dito na lang po baga kami. Ano po ang mangyayari sa dako pa roon? Ayaw kong maging ganito ang buhay. Tulungan niyo po kami. Laging ganun ang panalangin. At lagi ako nagdadasal sa aking guardian angel. Si Mama Mary, lagi ko rin kasama yan. Paborito kong dasalin. Ama namin, Abagino Maria, luwalhati sumasampalataya. Yan ang baong kong dasal habang bumabagtas ako ng daan. At imagine, nung kami, naglalakad kami, hindi kami nakaranas ng anumang uri ng aksidente sa daan. Bakit? May Diyos. And after 15 years, after 20 years, mula noon, 25 years, mula noong ako ay maging high school, ang bilis ng panahon, ang aking tatay, wala pa rin trabaho na matatag hanggang ngayon. Aking nanay pumanaw at the age of 45, breast cancer, di nakasurvive. Sapagkat katulad namin, ang mga magulang namin ay hindi tumitigil sa paghahanap buhay. Kung ano ang available na trabaho sa paligid, yun ang kanilang hanap buhay. Kaya hindi nakakapagtaka, ang nanay ko'y napagod, hindi na kinaya ng katawan. Ikaw ba naman ang magluwal sa napakaraming anak at itinaguyod na lahat? And after those all years, sa pamilya namin, 2 ang naging pare. 2 ang teacher. Isa ay pangalawang kapatid, graduate ng Business Administration. Yung pangatlo kong kapatid, HRM. Yung 2 kong kapatid ngayon, nag-aaral pa ng college. Yung isa ay nagbi-medtech. Yung isa ay pre-law, economics. At yung kabunsuhan namin ay grade 8. Ngayon tatanungin ninyo, paano po, Father, nangyari yun? Walang trabaho ang inyong magulang. Wala pinagkukunan. Totoo po. At baka po, sa totoo lamang, baka po mayaman pa po kayo sa aking nanay at tatay, sa aming pamilya. Baka mayroon kayong kaunting lupang sinasaka, pero ang mga magulang ko po'y wala. Di bahay nga, ay hindi po kami makapagpagawa. Dahil inuuna namin ay pagpapaaral sa mga kapatid, tulong-tulong kami. Bakit? Hindi ho katuwiran na kayo'y mahirap.
Huwag niyong magiging katwiran kahit kailanman na kayo'y walang-wala, na kayo'y mahirap lamang, wala kayong gagastusin. Gumawa kayo ng paraan at lagi pong may paraan. Hindi ho madali magtaguyod, totoo po yun. Pero hindi rin naman po mahirap na mangarap. Lagi ho may paraan. Kaya kayo mga bata, huwag niyong hahadlangan ang inyong mga pangarap sa buhay. Pwede kayong gumawa ng paraan. Maraming paraan. Mangarap lamang, maniwala lamang kayo, isama ang Diyos sa pangarap ninyo, magtatagumpay kayo. At alam ba ninyo, kapag kayo nakatapos ng college, 2% lamang ang chance ninyo na kayo maghihirap sa buhay. And 98% kayo ay yayaman o magiginhawang buhay, magiging maayos ang buhay. Kapag ang isang tao ay nakagraduate ng college, 2% lang ang poverty incident. Pero kapag ang isang tao ay nakagraduate ng high school, 47% ang poverty incident. Kapag nakatapos pagkatapos ng college, di ba ang ganda ng buhay? Makakaliban kayo sa mahirap na buhay. Kaya, pag tinatanong yung tatay ko sa General Luna, paano ka nakapagpapaaral lang iyong anak? Wala ka namang hanap buhay. Mahirap kami. At kung minsan kami sinisino sa aming bayan, sa General Luna, dahil hindi kami ganun kayaman. Pero ang laging sinasabi ng tatay ko, hindi hadlang ang kahirapan para magtaguyod ng anak. Di hadlang ang kahirapan para magtagumpay. At yun din po ang sinasabi ko sa inyo mga magulang, hindi po hadlang kung ano ang meron kayo ngayon. Huwag niyong sasabing mahirap ang buhay, wala kayo. Hindi niyo alam kung paano pagkakasahin ng lahat. Pwede po kayo makagawa ng paraan. Bakit? Kami po'y mahirap. At mas maganda pa nga yata ang buhay ninyo. Sapagat kahit pa paano, meron kayong sinasakang lupain, kahit pa paano, meron kayong tersyuhan, kahit pa paano, nakakaahon sa buhay, kami po'y walang-wala at kami po ay buhay na patunay na pwede pala na mangarap ang kahit ang isang mahirap. Amen? Huwag niyong isusuko ang inyong pangarap. Alam ba ninyo, kung minsan ng magulang, hadlang yan sa inyong pangarap. Totoo, nangyari sa buhay ko. Ako ay nag-aaral sa PUP, sa Lopez. Ay ang mahal ng gastos. Pinatitigil akong tatay, hindi na daw kaya. Sabi, anak, tumigil ka na, magtrabaho ko na lang, wala na kaming gagastusin sa iyo. Ayaw ko tumigil, gusto mag-aral. At yun ang kauna-unahang pagsuway na ginawa ko sa aking magulang. Buong buhay ko, sumunod ako. Pero noon lamang ako sumuway sa kanila. Sinuway ko. Sabi ko, hindi. Mag-aaral ako. Kahit sukdulang pumasok ako sa seminaryo, kahit masyadong mainip, kakayanin ko. Sabi ko, maano ba naman yung 5 years? Titiisin ko yun. Ang tagal na ng aking pinagtiis mula nung ako ay elementary hanggang high school, 10 taon na kaya ko. Ayun pa kayang 5 years na lamang. Sabi ko, kakayahin ko yun. Napakagaling ng Diyos. Sa bawat araw, ay pinatutuloy ako sa seminaryo hanggang sa ako'y makatapos. Nung ako'y makatapos, nagdidesisyon ako lumabas. Pero nakikita ko aking buhay, parang sabi ko, parang hindi ko makita ang aking sarili na ako'y magtatrabaho sa labas. Parang hindi ko makita ang aking sarili na ako ay mag-aasawa at ako'y kinakasal na nasa altar. Pero kapag nakikita ko ang aking sarili na ako'y inuordinahan, parang ako'y tuwang-tuwa. Kaya sabi ko, Lord, sige, itutuloy ko na. At nung ako'y maging pare, ibinuhos ng biyaya, ang Diyos ay nagbuhos ng biyaya. At may biyaya pala sa pagkapare. Totoo, nung makatapos ako, naging maalawan ng lahat. Ang mga kapatid ko sunod-sunod nakapag-aral sa iba't ibang kapamaraanan, nakatapos din. At naging maalawan ng lahat. Maluwag, bakit? May biyaya pala sa ordinasyon. May biyaya ang Diyos. At yung mga kapatid ko, dahil akong panganay, lahat sila nakatingin sa akin.
Lagi tinitingnan nila si kuya nagtagumpay, dapat ako magtagumpay din. Kaya sa mga panganin na andirito at magtatapos, lagi niyong titingnan, napakatindi ng responsibilidad niyo sa inyong mga bunso pang kapatid. Yung mga bunso po ninyo mga kapatid, sa inyo nakatingin at kayo magseset ng mode ng buhay ng inyong pamilya, ng inyong mga kapatid. Dahil sa totoo lamang, kahit kayo nag-aaway lagi ng inyong mga bunsong kapatid, kayo ang idol niyan. Hindi lang nila sinasabi, sapagkat kayo ang panganay na anak. Amen? Oo, hindi madali ang buhay. Totoo. Kasi sabi ng Panginoon sa mabuting balita, laging may lakip na sakripisyo ang pagtatagumpay sa buhay. Kung gusto yung makamtan, yung upuan na pandangal sa kalangitan, sa kanan at kaliwa ng ating Panginoon, kinakailangan pagsakapan, kinakailangan pagsakripisyuhan, kinakailangan natin paghirapan. Amen? Kaya, mga minamahal na mga kapatid, mga magulang, mga magsisipagtapos na nandirito ngayon, huwag niyong isusuko ang inyong pangarap. Huwag niyo pong isusuko ang inyong pangarap sa inyong mga anak. Mga anak, magsisipagtapos, huwag niyong isusuko ang inyong pangarap hanggat hindi kayo nagtatagumpay. Amen? Imagine, ang buhay mo, mabubuhay ka for 80 years old. Maiksi yung panahon ng iyong pag-aaral. Napakaiksi nun kaysa iyong magiging buhay. Mas mahalaga yun. For 24 years, for 22 years, nag-aaral ka hanggang makatapos ng college. Madali lamang yun. Pero mas magiging madali yun kung hindi nakatapos yung buhay mo for 56 years, for 57 years, mas magiging madali yun. 22 years ka lang naghihirap, 56 years ka o 57 years kang magiging maaluan ng buhay. O gusto mo, huwag ka man na mag-aral, for 22 years, naging maaluan, hindi ka nakapag-aral, pero habang buhay ka namang maghihirap, mamimili ka lamang. Life is a choice. At yung pamimili, yung choice, inasa sa inyong kamay, nasa sa inyong kalayaan. Amen? At sana pagbalik ninyo sa inyong eskwelahan ng Pakiing National High School, kayo may pagmamalaki kayo, hindi lamang ng inyong mga magulang, kundi ng komunidad na inyong kinabibilangan. Ipagmamalaki kayo ng inyong eskwelahan dahil kayo ay nagtagumpay sa buhay. At sana, pag-uwi ninyo sa Pakiing, ay ang ibalik ninyo sa kanila ay pasasalamat. Pasasalamat. Karangalan ang ibigay sa eskwelahan, hindi kahihiyan. Na huwag naman sana mangyari, pagkatapos ng graduation na ito, ay pagbalik mo sa inyong eskwelahan, ay isa ka ng pusakal na sugarol. O di kaya ikaw ay pusakal na magiinom. O di kaya naman ikaw ay isang drug lord ka na. O tulak ng droga. Huwag naman sanang gano'n. O di kaya naman ay pagkatapos ng ilang panahon, ay isa ka na rin sa mga honorables na magnanakaw sa kaba ng bayan. Kakahiya. O di kaya naman ikaw ay mayroon ng 6 na anak agad sa 7 asawa. Huwag naman sanang ganon. Tinatawaran natin. Bakit? Medyo nakakahiya yung ganitong buhay. Kaya ang ibabalik ninyo sa inyong eskwelahan ay karangalan. Hindi kahihiyan. Amen? Sa mga nagkamit ng karangalan, congratulations, with high honor, with highest honor, with honors. At yung mga medalyang yan, at ay tanda ng karangalan, kagalingan, pero na kusang mawawala sa inyo kung kayo'y magiging bastos sa kapwa ninyo. At hindi kayo magiging patas lumaban sa lipunan. Amen? Sa mga hindi nagtamo ng karangalan, walang honors, pero mayroon lamang kayong diploma, kayo'y magiging mabuting tao at magiging Kristiyano, mabuting tao, yun ay higit pa sa mga medalya ng karangalan na makakamit ninyo. Yung diploma ninyo, isa ng karangalan yon, mamaya pag-uwi ninyo, bukas, makalawa, yung mga magulang ninyo, isasabit yun sa kanilang dingding. Ipagyayabang sa iba? Hindi. Hindi ipinagyayabang ng mga magulang yung kanilang diploma ninyo na isasabit sa dingding. Hindi.
Yung diploma ninyo, kung bakit isinasabit sa dingding ng bahay, ay nagpapaalala sa mga magulang ng maraming hirap at sakripisyo ng pagtataguyod sa kanilang anak. Na kapag nakita nila yung kapirasong papel na yon, sila'y sumasaya sa kabila ng kahirapang kanila at dusa na kanilang pinagdaanan para lamang kayo maitaguyod lamang. Amen? Kaya wag niyong kalilimutan yung lahat ng sakripisyo ng mga magulang. Amen? Pasalamatan din ng mga guro, ha? Hindi rin madali ang kanilang naging role sa inyo kahit sila ay pumapasok ng may bayad at may sweldo. Pero yung sweldo nilang yon, kakarampot yun, kakaunti yun, kumpara sa kanilang sakripisyo na araw-araw na ipinagkakalob sa inyo. Kaya lagi nating pasasalamatan sila. At huwag nating kakalimutan ano man ang marating ninyo sa inyong buhay. And ultimately, ang dakila nating guro, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen?